mag-subscribe ka na. Hello, 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 universe. Hello mga buweks! Magandang gabi sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mapaimburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here tonight, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. Diba? Kamusta naman kayo mga buweks? Ayan, namimiss ko na kayo Siyempre, ayan, no, hindi tayo magla-live tonight. Kasi magpapahinga ako tomorrow Friday. So, ayan, chika-chika tayo tomorrow, di ba? Pero meron tayong energy. Kasi kanina medyo ako, medyo muntik ako malate sa work. So, pero okay lang naman, nakahabol naman ang aking beauty, di ba? Pero syempre, magpapahinga muna ako para marami tayong energy for tomorrow, di ba? Friday. Alam ko maraming walang pasok sa inyo ng weekends, pwede kayo magpuyat. So, para mas maganda tuloy-tuloy ang ating ligaya, di ba? Walang nagpapaalam dyan na matutulog na ako, susubo na ako, chuchuwad na ako, di ba? Kasi pag gano'n nalulungkot ako. Charito. But anyway, ayun, kamusta naman kayo? Magandang gabi sa inyong lahat. Ayan. Hello po sa mga 1 million viewers diyan. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Thank you sa mga nag-like sa inyo. Ayan, no? Sa mga hindi pa nagla-likes dyan, alam nyo na, ha? Galaw-galaw para hindi may stroke, di ba? Like din. Thank you so much, di ba? But anyway, mga bugs, ito na nga nakakaloka ito. Ay, naku, hindi ko kinakaya ito. So, ayun nga, since na-lift na yung age ng Miss Grand International Organization na from 18 to 35 years old. O, Jimba. Panalo ang papanawad. Nakakaloka. Talagang ayaw magpahuli sa mga kaganapan sa mundo ng pageantry. Talaga namang ang Miss Grand International Organization ay hindi na ito magpapahuli, diba? Pero sana wag na yung wag na sana may mga anak na or transgender. Wala naman tayong, we have nothing against with the transgender community, no? Pero syempre mas gusto natin yung talaga mga babae, diba? Na naglalaban-laban sa mga pambabaeng beauty pageants. Kasi yung mga transgenders, yung mga kapatid natin sa LGBTQIA+, ay meron na silang kanya-kanya or sari-sariling mga anong tawag dito, international pageants, no? So, sana doon na lang yon talaga mag-stay, di ba? Kasi ito, women empowerment. So, ayun, para mas mas solid, no? At least kahit papaano meron pa rin mga international pageants na talaga namang mga babae lang, di ba? Na talagang ganap na babae, born women ang mga sumasali sa sa mga international pageants na pambabae, di ba? But anyway, kung sakali man na idadagdag yan ni Papa Nawat, wala naman tayong magagawa kundi we have to accept that, no? We have to embrace them. Hindi natin sila dapat dinidiskrimina, di ba? If ever lang naman, yon. Anyway, eto na nga, nakakaloka na. Since na-lift up na yung age limit sa Miss Grand International, ay talaga naman naglabasan na mga buweks ang mga, I don't know kung totoo ito Kasi nagkaroon na, nung nakaraang araw, nagkaroon na ng Miss Grand Makati. Ayan, nakakaloka ito na sinasabi nga dito ay made for more, marked with purpose and destined for something grand. Ayan, di ba? Parang kung iisipin nyo talagang MMD ang datingan, di ba? So, stay tuned daw. She's ready for her grand comeback. Ayan, naku, baka totoo ito, mga buweks. Ang dami na nagpa-follow dito sa page na ito, no? I don't know kung totoo ito, pero ito naman kasi mga Pinoy, mga din, ang dami rin gawa-gawang mga mga kalokohan. Basta magkaroon lang ng mga followers, subscribers, no? Well, at least itong mga ito, pag may nag-follow sa kanila, mga legit, hindi katulad ng iba dyan sa tabi, mga nakakaloka ito. Anyway, ito na nga, no? So, bukod pa dito, lumabas yan kahapon. Ngayon naman, ito namang si Celeste Cortesi, di ba? Ang napipisil naman daw ng Miss Grand Pasay City. O, di ba? Ang sabi naman dito ay, Pasay City is back in the spotlight
And so, is she. Ancharay! Totoo ba yan? Kung totoo to, ay nako. Talagang bardagulan sa Miss Grand Philippines. Hindi ko nga alam kung tapos na sila o ano ba nangyayari dito sa Miss Grand Philippines. Parang hindi naman ka ano-ano. Parang ano lang. Parang wala lang. No? Kasi sa kung ano lang yung meron na ngayon, parang wala naman tayo nakikita masyadong kaganapan. Nakakaloka, di ba? Parang ayan na, nagsimula na tapos biglang parang ningas kugon, parang ano lang, pabugso-bugsong ulan, di ba? Pabugso-bugsong ulan talaga. Tapos eto nga, no, lumabas na rin ang Miss Grand Siniloan, Laguna. Ito parang may mga eme-eme na rin. Ewan ko lang kung totoo ito ha. So, ang sabi dito, Born to Shine, ayan, built with purpose, si Iliana Marie Aduana, o Jimwa. Parang ito medyo suntok sa buwan ito, mga boys, medyo ano to eh. Kasi si Iliana Marie Aduana, meron yung kontrata sa Miss Universe of Philippines as second runner-up, di ba? Not unless kung talagang nag-resign ito para sa Miss Grand of Philippines at aabangan din natin siya, no? At ito pa, nakakaloka rin ito, Miss Grand Angono Rizal, walang iba kundi si Herlene Budol. Ayan, Jiva, nakakaloka. Ang sabi dito, wala palang sinabi. Wala palang sinabi, mga boys. Ano to? Puro kalokohan na lang, Diyos ko Lord, pero hindi natin alam kung totoo yan. You'll never know, di ba? Malay nyo, totoo pala yan na magbabardugulo ng mga ito. Sa Miss Grand International, talaga naman. Ay, hindi ko na alam mga buweks ko ano mangyayari ngayon sa Miss Grand International. Well, good luck sa kanilang lahat dito kay Herlene Budol, Iliana Marie Aduana, Celeste Cortesi, at saka kay MMD sa ngayon. Parang ramdam na ramdam ko si MMD talaga. Ayan, may mga nasasaga pa mga balita. At saka si Celeste Cortesi. My gosh! Aabangan natin yan talaga, no? Ay, nako, pang malakasan talaga ang mga kandidata ng Pilipinas, no? If ever na isa sa kanila, kahit isa sa kanilang apat, ang magre-represent ng ating country sa Miss Grand International 2025. O, Jimba, iba talaga ang mga beauty queen ng Philippines, no? Talaga mga high caliber queens, di ba? Nakakatuwa naman yan. But anyway, eto na nga, nakakaloka pa itong isang balita natin, mga buweks, no? So, talaga mga agaw eksena itong mga ito. Talagang, mula dito sa Miss Grand International, another balita na naman na talagang mainit-init pa, nakakaloka. Talagang agaw kung agaw ng eksena, mga buweks, no? Eto na, Diyos ko Lord, nakakaloka ito. Si Kachut Kanchut! Nakakalokang lola nyo, nakikisawsaw. Ano bang meron dito kay Kachut Kanchut? Di ba? Nakikisawsaw ang lola nyo sa issue ni Rachel Gupta at saka ni Miss Grand International Organization na si Papa Nawat. Hindi niya naman tinira si si CJ Opiasa, pero nakiki-relevant, di ba? Gusto ring mapansin at magkaroon ng engagement, di ba? Kamusta naman, Jude? Di ba? Ano nangyari sa career? Gustong mag-ingay at talaga namang gusto ng atensyon, di ba? Agaw kung agaw eksena ang Kachut Kanchut, di ba? But anyway, ayun nga, nag-post nga ang lola nyo. Ito na, no? Ang sabi dito, ang haba ng post, no? Parang MMK. MMK na nakakaloka. But anyway, ang laki ng engagement, ha? Parang 1,000 plus na mga nag-comments doon. May mga may mga bigating pangalan na nag-comments doon. Talaga namang nag-agree kay Kachut Kanchut. But anyway, ang sabi niya dito, sa post niya, sabi niya, you can support whoever you want. O, do you want? Taray, ha? Ang sabi pa dito, but if you are still clapping when someone in power publicly humiliates a woman, then we have a bigger problem. Taray. O, diba? Tapos sabi niya pa, this is not the example we should set for young girls watching. We deserve better. We demand better. Ang haba nito, mga buweks, ang sabi niya pa, I kept quiet because I didn't want to look like I was jumping into drama. O, diba?
Ayaw nyo ba ng drama? Siya nga nagsimulaan yun nung nakoronahan siya, di ba? We don't talk, we walk. Tama ba yun? Kita mo ako, pati ako hindi ko matanda yung sinabi niya. Hindi kasi nagmarka. Hindi naging Pia Wurtzbach at saka Catriona Gray na nagmarka, di ba? Pa-imburnal kasi. But anyway, ayan, syempre, suporta na naman yung mga ano dyan. Todo suporta naman ng mga Indo-Dilulu dyan. Diba? But anyway, sabi pa dito, ayan nga, ayun nga, sabi niya dito, I didn't want to look like I was jumping into drama that wasn't mine. At first, it seemed personal, ayan, no? I wasn't there. O, sino ba nagsasabing nandun siya? Nakikisali naman. Wala ka naman talaga doon. Nasa bitchin ka. But anyway, ito na nga, no? I didn't know the full story and I didn't think it was my place to speak. O, di ba? Hindi niya daw alam yung full story niya, pero ang haba ng litanya niya, di ba? Tapos ngayon, sabi niya, hindi daw yun yung place to speak niya, ganyan-ganyan. Pero ang haba ng litanya. But now, ayan sabi, with the facts in front of me, ayan na, ang sabi, I've seen and heard the words for myself. The president, ito na nga si Papa Nawat nga, ang pinapatamaan. So, ang sabi dito, the president of a major international organization, one that claims to advocate for ending violence, ayan ha, went on record to body shame and degrade a woman. He called her delusional. He mocked her body. He made cruel comments about how she smells. O, Jimba. Kunyari, parang hindi daw siya, mag-i-speak, pero ang haba ng kanyang litanya dyan, di ba? Parang alam na alam niya yung istorya, mga boys, di ba? Nakikichismis din itong bruhang ito. Kunyari, hindi alam. Eto pa, ang sabi pa dito. This is no longer about personal issues or whose side you're on. Ayan na. It's about a man in power publicly body shaming a woman. Mali nga naman talaga yon. Pero ito naman kasi si Ketut, pilit na nagsusumiksik para mapansin, di ba? It's about a leader. Someone who claims to fight against violence, making degrading and objectifying comments about a woman's body or woman's body. Ang sabi pa niya, pageantry is supposed to be about giving women the chance to lead, to grow, to speak, and to shine. Ang taray ha. We've fought to prove that this industry is about more than beauty. It's about purpose, voice, and strength. But moments like this, some people ang tsara ni Kituta, sabi niya, but moment like this, undo that work. O, Jimwa, it doesn't matter what side you're on. What motors? Wait lang. Hindi motors eh, mama. Ano ba yung sikitut kanchot? What matters is that we never stay silent when power is abused and women are disrespected. Ayan, eto pa. To anyone watching this unfold, especially young girls, know this. You are more than your looks. You deserve respect. You have the right to take space without being humiliated for it. We all do. Anyway, ayan. Well, palakpakan natin si Ketchut Kanchut, diba? Kahit papaano, ang galing ng kanyang speech, diba? Panalong-panalo. Winner na winner pang title, diba? So, dapat pala, ganyan ang bugahan niya nung kanilang bardagulan ni Thailand na nag-first runner-up, yung napili na silang dalawa sa debate, diba? Sana ganyan ang bugahan niya para naman kapani-paniwala, diba? Siyempre mga boys, hindi naman ganyan niya magsalita si Ketchut, no? Feeling ko, etong medyo suspicious ako, Feeling ko, siyempre, hindi naman ganyan niya si Ketchut Kanchut, diba?
siguro yung words na yan, galing yan kay Bawang. Di ba? Tapos parang sinabi lang sa kanya, o i-post mo to, o di ba? Para atakihin yung organization. Eh kasi nga magkaaway yung Miss Cosmo Organization at saka yung Miss Grand International Organization, di ba? So sa ganitong bugahan ni Ketut Kanchut, parang ang hirap paniwalaan, mga buweks, may pagkadilulo. Di ba? Hindi naman siya ganyan kagaling magsalita. Di ba? Para siguro inutusan lang ito ni Bawang na, o ito yung ibuga mo, ito yung ginawa ko, ganyan-ganyan, ikaw na bahalang bumuga. Ito naman si Ketut Kanchut, in-upload naman, o di ba sa Instagram. Kaya nga ngayon, siya ang mainit ngayon, hindi si Bawang. Nakakaloka. Hindi sa totoo lang hindi siya ganyan magsalita, di ba? Alam natin yung kanyang level of communication skills, di ba? Pero ito pa. Siyempre nga naman, para hindi mabash ng mga Pinoy, di ba? Ito pa, no? Talagang nag-drag pa ng mga pangalan, di ba? Tulad na lang dito si, si Gio Piazza. Parang nga naman hindi siya mabash, di ba? So, kasi ang dating diyan, pinagtatanggol niya si Rachel Gupta. Alam niyo ba yung istorya? May alam ka ba kay Ketut Kanchut, di ba? Wala naman. So, kumbaga, pinagtatanggol niya, di ba, si Rachel Gupta. Obviously, and of course, yung about sa women empowerment, which is, totoo naman yan, tama naman yan. Kaya lang, syempre, alam niya ba? May alam ba siya o nakikisaw-saw lang? Ang sabi niya dito, ayan, congratulations to CJ Opiaza. Her win may be surrounded by noise, but that doesn't make it any less valid. Ayan She stepped into a hard-earned and well-deserved role with the strength, and no one should take that away from her. She is not responsible for the words or actions of the organization's leadership, and she should not be blamed or dragged through the controversy. She doesn't owe anyone an explanation for accepting the crown. She earned it. O, di ba? Ang taray talaga ni Ketut Kanchut. Sabay bawi. Nakakaloka. Bawiin natin. So, ito pa. Her achievement stands on its own, and she deserves to be seen for who she is, not overshadowed by someone else's actions. O, di ba? Galing-galing talaga ni Bawang, di ba? Ang galing-galing, di ba? Talagang robotic. Talagang tumatalak ang manok ni Bawang, di ba? Talagang robot kung robot. But anyway, ito pa mga bekto. Ang sabi pa niya, it's been disappointing to see how quick people are to pick sides. Point of fingers, I get it. It's tempting to choose a villain and run with it. Ang taray But these are real people, real young women, fighting for their dreams, carrying the pressure of a stage, a crown, and millions of eyes watching. They are humans, not headlines. Ang taray! Ikaw na talaga kay cute. Wow, wither yan Ang sabi pa dito, as an audience, o diba, as an audience. Eto pa, our role is powerful. Ayan. We decide what gets attention, what gets amplified. So, when we cheer for cruelty or laugh at someone's pain, we are not just watching. We are participating. We are participating. Is this the example we want to set for the next generation of women? Ang taray naman talaga ni Bawang, di ba? Very impressive, di ba? Palakpakan natin sila. Di ba talaga nakikisaw-saw para talagang mapansin na masabing meron silang engagement, di ba? Pero tama na may mga sinasabi nila, no? Either itong si Bawang yan or si Ketut Kanchut, di ba? Tama naman yung mga sinasabi nila. Siyempre about women empowerment, ganyan-ganyan, or discrimination, di ba? Pero kasi itong na ito, si Ketut Kanchut, bigla-bigla na lang bumuga na parang, kasali ka ba? O nakikisali ka lang, di ba? Para lang maging relevant, di ba? Para nga naman magkaroon ng career, di ba? Ano namang nangyari sa kanya?
Nakakaloka ito. But kudos dyan kay Kichut Kanchut or kay Bawang. Siyempre, no? Alam naman natin kay Bawang galing. Hindi naman ganyan magsalita si Kichut Kanchut, di ba? Kumbaga, yung mga bugahan ito sa sa debate nila ni Eme. Para silang mga nasa palengke. Di ba? Nakakaloka ito. Para lang ngayon, siyempre, iingay na yan. Siyempre, bidang-bida siya ngayon, no? Siya si Dar na ngayon sa mga Indians, di ba? Tapos ngayon, ang binabash naman ngayon si CJ Opiasa, di ba? Tapos dun sa post niya, halata naman na pumapanig siya dito kay India na hindi niya naman yata alam ang buong istorya, di ba? So ngayon naman, ayan, binabash si CJ Opiasa, kaya naman biglang bawi ang loka-loka, di ba? Nakakaloka. But anyway, mga Bex, ayan nga no, ang mga pabida ngayong araw na ito, di ba? From Miss Grand International Philippines to Miss Cosmo to Miss Grand International. Nakakaloka mga kaganapan each day sa mundo ng pageantry, di ba? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Saan ko ba ilalagay ang aking beauty? Nahihilo na ako mga Bex, no? Ewan ko dito kay kay Ketut, gusto yata ng bonggang-bongga ng engagement ng kanilang organization, di ba? Kamusta naman? Kasi wala silang masyadong engagement, di ba? Kaya ayan talagang yan nakakita sila ng pagkakataon na talagang atakihin ng buong buo ang Miss Grand International Organization, di ba? Kasi nga nung press conference ng Miss Universe Thailand, at saka ng Miss Universe ay talaga naman pinaimburnal ni Papa Nawat ang Miss Cosmo organization na copycat daw ito. At talaga namang tinatanggi ito ng Miss Cashmel. But anyway, mga Bwex, ayan, sa tingin nyo ba? Anong masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong gabing ito? Sa tingin nyo ba kung kayo tatanungin, no? Sino ang gusto nyo sa apat? Ayan, si Celeste Cortez, si Iliana Marie Aduana, si MMD, or si Herlin Budol. Ayan. At pangalawa, sa tingin nyo ba, katiwa-tiwala, kapanipaniwala ba itong mga pinagsasabi ni Kichut Kenchut, di ba? Sa tingin nyo ba siya ang bumuga niyan o si Bawang, di ba? Para lang maging relevant, di ba? Para masabing may ganap, para masabing buhay pa rin siya, di ba? Para masabing may reyna pala ng Cosmo, para masabing may Cosmo pala. Nakakaloka ito, ha? But anyway, mga Bex, ay magingay po kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahan. Bye for now, mga Bex, and I love you all. Bye! See ya!